Matapos ang sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw ng mga security screening officers sa Ninoy Aquino International Airport, humirit ang ilang senador na kailangan ng pagbabago sa proseso. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng Transport Department, hinimok ng mga mambabatas ang kagawaran na tingnan muli ang kanilang recruitment. Para kay Transport Secretary Jaime Bautista, isang solusyon ay gawing regular ang mga security screener. Most of the screeners are contract of service or job order, so they don't have security of tenure. They are receiving very low salaries. Isa pang rekomendasyon ni Bautista, ilipat ang recruitment process sa operator mula sa Office for Transportation Security tulad sa Mactan, Cebu International Airport. Pero para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi solusyon sa problema ang regularization. We are not blaming you. We are not blaming you. They were there already before you assume. So, yun lang. Sana yung vetting lang natin ay siguruhin natin na matinong tao yung nakukuha natin. Sang-ayon dito si Senador Win Gatchalian dahil may epekto sa turismo ang mga insidente ng nakawan. We really need to be very strict with the vetting and the hiring of these people. The tourists that come here doesn't really inspire them to come to our country, seeing all of these things happening in our airport. Ayon naman sa OTS, sumasailalim ang mga security screener sa interview, background checks at masusing pag-review. Pero mas paiigtingin nila ito at pag-aaralan ang pagtaas ng sweldo ng mga security screener. Alam mo nga nakakalungkot kasi karamihan dito, ito yung mga na-hire natin for the many years ago. Kaya nga ang gagawin natin is yung sa mga new hires, we'll really vet them well. No? See to it that they pass all exams, especially siguro yung psychological exam. Wala sa pagdinig kanina si OTS Administrator Mau Aplasca. Kahapon ay pinagbibitiw siya ni House Speaker Martin Romualdez dahil sa mga insidente ng nakawan. Sa isang pahayag, sinabi ni Aplasca na ikinagulat niya ang panawagan ni Romualdez. Sabay giit na wala naman siyang ginawang masama kaya bakit siya ang pinagbibitiw sa pwesto. Para naman kay Bautista, kailangan magharap muna sila ni Aplasca. Pag-aaralan namin, mag-uusap kami. Siguro dapat tingnan din natin yung kanyang position. Maraming mga insidente kasi na nangyari na rin. Nakalib siya ngayon. 2022 nang maupo si Aplasca bilang OTS Administrator. Mula noon, halos 70 kasong administratibo ang naisampa at 11 katao ang na-dismiss nila. Inaasahang ilabas sa lalong madaling panahon ang resulta ng investigasyon kaugnay ng screener na lumunok ng pera. Paige Javier, CNN Philippines.